Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang tungkol dito kay Dogecoin, kung saan ay atin pong aalamin ang posibilidad na maabot ni Bitcoin ang presyong $13 million sa loob ng 20 taon or 20 years at kung paano po nito maapektuhan ang presyo ni Dogecoin. Yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisan po natin sa kung sino po si Ginoong Michael Saylor at ano po ang kanyang prediction. Ayan. Si Ginoong Michael Saylor ay isang kilalang Bitcoin advocate at chairman po siya ng MicroStrategy. Noong September 2024 ay inilahad po niya sa CNBC's Squawk Box ang kanyang prediction na maaaring umabot daw si Bitcoin sa halagang $13 million sa taong 2045. Opo, tama po ang narinig ninyo, $13 million. Bagamat malayo po ito sa kasalukuyang presyo ni Bitcoin na nasa $94,250, malinaw na ang kanyang prediction ay base po sa malalim na analysis ng historical performance ni Bitcoin at ng potensyal po nitong maging pangunahing digital asset sa mundo. Ngayon ay paano po naapektuhan ni Bitcoin itong si Dogecoin? Para sa mga hindi po pamilyar, ang presyo po ni Dogecoin tulad ng maraming altcoins ay closely correlated o konektado sa presyo ni Bitcoin. Ibig sabihin ay kapag tumaas po ang presyo ni Bitcoin, madalas ay sumusunod din ang presyo ni Dogecoin. At bakit? Una ay ang market sentiment. Si Bitcoin ay ang nangungunang cryptocurrency, kaya't ang performance po nito ay nakakaapekto sa pananaw ng mga investors sa buong crypto market. Pangalawa ay ang tinatawag po na liquidity flow. Kapag maraming pera ang pumapasok kay Bitcoin, madalas ay nagiging getaway ito para sa ibang mga cryptocurrencies tulad po ni Dogecoin. Pangatlo ay ang volatility. Bagamat mas mataas po ang volatility ni Dogecoin kumpara kay Bitcoin, nananatiling mataas ang posibilidad na sumabay ito sa paglago ni Bitcoin. Ngayon ay ano naman po ang mga posibilidad na sumusunod kay Dogecoin? Ano yung mga posibilidad na maaring sumunod si Dogecoin sa galaw ni Bitcoin? Ayan, kung susundan po ni Dogecoin ang parehong growth trajectory ni Bitcoin, maaring magresulta po ito sa pagtaas ng presyo ni Doge ng 13,693% sa loob lamang po yan ng 20 taon or 20 years. Sa kasalukuyang presyo nito na 0.3325, maaaring umabot si Dogecoin sa presyong $45.86. Ayan. Hindi po ito imposible kung titingnan natin ang historical data. Ayan, base po sa 2024 performance, noong taong 2024 ay tumaas po ang presyo ni Bitcoin ng 120.9%, habang si Dogecoin naman ay nakaranas ng mas mataas na pagtaas na 252.8%. Yan, sa long-term growth naman ay sa projected compound annual growth rate ng yan, kung saan ay meron po itong 27.9%. Yan, feasible po ang ganitong pagtaas, lalo na kung magtutuloy-tuloy po ang adoption at development sa technology ng crypto. Ngayon ay ano naman ang mga risk? Yan, syempre may mga risk. Kaya malaga pong tandaan na maraming uncertainties na kasama sa ganitong mga prediction. Kaya ilan lamang po rito ay ang bear markets. Ang mga panahon, ito yung mga panahon ng pagbaba ng market kung saan ay maaari pong magdulot ng pansamantalang pagkawala ng halaga kay Dogecoin at saka Bitcoin. Maliban po sa bear markets ay ang regulasyon. Ang mga pagbabago po sa regulasyon, lalo na dito sa Pilipinas, ay maaaring makaapekto sa trading ng cryptocurrencies. At meron na rin epekto ang risk sa kompetisyon. Kaya ang paglitaw po ng mas maraming altcoins at technology ay posibleng mag-divert ng interest mula kay Dogecoin. Ngayon ay ano naman po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders o investors ni Dogecoin? Yan, meron pong mga ilang bagay na dapat po nating isaalang-alang dito. Yan, ang una ay ang long-term thinking. Kung totoo po ang prediction, malaki po ang magiging benepisyo ng long-term holdings kay Dogecoin at syempre kay Bitcoin na rin. Pangalawa ay ang diversification. Hindi po lahat ng pera ay dapat ilagay sa iisang asset lamang. Mahalaga po ang diversified portfolio upang mabawasan ang risk.
At ang panghuli ay ang awareness. Manatili pong updated sa mga balita at trend upang mas makapagdesisyon ng tama sa ating mga investments. At ayan, sa kabuuan ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa tingin ko po, ang ganitong prediction ay nagbibigay po ng inspirasyon at saka optimism para sa mga crypto enthusiasts. Gayunpaman ay dapat po tayong maging maingat at huwag po tayong umasa ng sobra sa hype. Ang cryptocurrency market ay nananatiling volatile, kaya't mahalaga po ang tamang research, patience at saka risk management. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.